sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig mo. Ako nga pala si Carmi, matagal na po akong sumusubaybay sa iyo, Papa Dudut. Naalala ko pa noong nasa kolehiyo pa lamang ako at palagi kaming nakikinig sa mga kwento mo tuwing gabi habang nag-aaral kami ng mga kaibigan ko. Pero ngayon na may trabaho na ako, sa online na kita palaging pinakikinggan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang isang customer service representative sa isang BPO company sa Taguig. Dahil panggabi ang shift ko, ang mga kwento mo sa online ang nagsisilbi kong kasama sa tuwing naglalakad ako papunta sa office or kapag break time ko. Ang mga kwento ng ating mga listeners ang nagpapatanggal ng antok ko at nagbibigay sa akin ng mga aral tungkol sa buhay. Sa totoo lang, nadiskubre ko ang channel mo dahil sa isang katrabaho ko na palaging naka-earphones at tumatawa minsan at kinikilabutan ako habang nakikinig sa iyo. Simula noon ay naging fan na rin po ako. Ang ikakwento ko sa inyo ngayon, Papa Dudut, ay nangyari noong nakaraang taon lang. Ito yung bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan dahil kasama ko ang buong pamilya ko nung mangyari ang lahat ng ito. Nagsimula ang lahat nung umuwi ang panganay naming kapatid na si Kuya Ben mula sa Dubai. Halos 5 taon din siyang hindi nakauwi. Kaya naman ganoon na lamang ang excitement namin. Pagdating namin sa airport, naku Papa Dudut, kulang na lang ay magfiesta kami sa pagsalubong. Nagkakagulo kami. May mga dalang banner at bawat isa sa amin ay gustong maunang yumakap kay Kuya. Ang saya-saya namin habang nakikita siyang lumalabas sa arrival area. Pagdating namin sa bahay ay doon na nagsimula ang bukasan ng mga balikbayan boxes. Punong-puno ito ng mga tsokolate, pabango, sapatos at kung ano-ano pang pasalubong para sa amin. Pero ang pinaka-highlight ng gabing yon ay nung sinabi ni Kuya Ben, nasagot niya ang isang all-expense paid outing para sa buong pamilya. Matagal niyo na rin pong hiling ito, kaya susulitin natin ang bakasyon ko, ang sabi pa ni Kuya. Habang naghahaponan kami ay masigla ang usapan tungkol sa kung saan kami pupunta. May mga nagsuggest ng Baguio, may mga nagsabing Boracay, pero sa huli napagkasunduan naming pumunta sa isang sikat na isla sa Mindanao. Nakita kasi namin sa internet ang mga litrato nito. Puting-puti ang buhangin, asul na asul ang dagat, at parang napakatahimik ng lugar. Gusto naming maranasan yung ganda ng probinsya na hindi masyadong dinadayo ng maraming turista. Kinaumagahan, maaga kaming gumising para mag-impake. At dahil sa ako ang pinaka-organisado sa amin, ako ang natasang mag-check ng lahat ng mga gagamitin sa beach. Carmi, huwag mong kakalimutan ng sunblock ha, extra na mga damit at lalo na yung mga gamot. Bili ni Mama sa akin habang abala rin siya sa pag-aayos ng kanyang mga dadalhin. Lahat kami ay abala, tawanan dito, asaran doon. Ramdam na ramdam mo ang saya sa bawat sulok ng bahay namin. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking malaking travel bag, may nakita si Mama sa isang drawer na matagal na sigurong hindi nabubuksan. Isa itong lumang anting-anting. Isang maliit na itim na pouch na may kasamang kakaibang kahoy sa loob.
Biglang sumeryoso ang mukha ni Mama. Dalhin niyo ito. Hindi natin alam ang mga tao o mga nilalang sa ibang lugar. Ibang Mindanao, malayo ang mga mararating nyo. Ang sabi ni Mama habang inaabot ito sa akin. Tumawa lang kaming magkakapatid. Sabi namin na kuma masyado kang mapamahiin. 2024 na po. Anting-anting pa rin. Huwag ka mag-alala, mag-i-enjoy lang naman kami ron. Pero si Mama ay hindi siya tumawa. Seryoso lang siyang tumingin sa amin bago itinago ang anting-anting sa bulsa ng isa sa aming mga bag. Hindi namin alam noon na ang babalang iyon ni Mama ang magkakaroon ng napakalaking kahulugan sa aming biyahe. Nagsimula na ang aming biyahe, sumakay kami ng barko patungo sa isla. Sa pagbaba namin, sinalubong kami ng napakagandang sikat ng araw. Nag-rent ng isang van para ihatid kami sa kabilang bahagi ng isla kung saan nandun ang resort na tutuluyan namin. Sabi ng driver, halos 1 oras ang biyahe patungo doon. Habang tumatagal ang aming pagtakbo ay napansin ko ang pagbabago ng tanawin. Mula sa mataong bayan, biglang naging kabundukan ang dinadaanan namin. Ang kalsada ay paliko-liko at napapaligiran ng mga naglalakihang puno. Ang nakapagtataka, Papa Dudut, habang tumatagal kasi ay wala na kaming nadadaan ng ibang sasakyan. Kami lang ang tanging sasakyan sa kalsadang iyon. Napansin ko rin ang mga puno sa paligid, parang ang lalaki nila at ang kanilang mga sangay na kayoko at tila ba may pinagtataguan sila sa ilalim ng kanilang mga dahon. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang bigat ng pakiramdam sa parting yon ng kalsada. Nawala yung kaninang ingay namin sa loob ng van. Parang bawat isa sa amin ay dahan-dahang natahimik habang tumitingin sa labas ng bintana. Bigla na lang sa gitna ng daan ay tumirik ang van namin. Maayos naman ang takbo kanina bago pa ang sasakyan at puno ang gas. Pero bigla na lamang itong namatay. Ano nangyari, kuya? Tanong ni Kuya Ben sa driver. Nagtingin ang kaming pamilya at medyo kinakabahan na. Sinubukan ng driver na i-start muli ang makina pero ayaw talaga. Buwaba siya para silipin ang engine habang kami naman ay naiwan sa loob. Ramdam ang biglang init dahil wala nang ang aircon. Tumagal kami ng ilang minuto sa gitna ng kalsadang walang katao-tao. Nakapaligid lang sa amin ang mga punong parang nagmamasid. Pero maya-maya pa, nang walang ginagawang kahit na ano ang driver ay bigla na lamang muling umandar ang makina ng van. Walang paliwanag, walang ginawa, basta bumukas na lamang muli ang engine. Nagkatinginan kami ni Kuya Ben, ang driver naman ay napakamot na lamang sa ulo at mabilis na pumasok sa loob para ituloy ang biyahe. Doon ko unang naramdaman na baka may tama ang sinasabi ni Mama. Nang islang ito sa kabila ng ganda ng mga litrato nito sa internet ay may mga bagay na hindi namin inaasahan. Papa Dudut, pagkatapos ng kaba namin doon sa tumirik na van, sa wakas ay nakarating din kami sa resort. Nasa likurang bahagi pala ito ng isla, malayo sa ingay ng bayan. Pagbaba ko pa lamang ng sasakyan ay talagang namangha ako. Sobrang ganda ng paligid, Papa Dudut. Ang puti ng buhangin at parang pulbos sa pino. At ang dagat ay napakalinaw, nakitang-kita mo na ang mga isda. Kahit nasa pangpang ka pa lamang, nakita ko rin yung mga clear kayak o yung mga bangkang salamin na naghihintay sa dalampasigan. Sabi ko sa sarili ko ay sulit na sulit ang pagod namin sa biyahe dahil sa ganda na tanawin na bumubulaga sa amin. Habang binababa ng driver at ni Kuya Ben ang mga gamit namin mula sa van, napansin ko ang mga lokal na naninirahan malapit sa bukana ng resort. May mga maliliit silang kubo doon. Ang nakapagtataka, Papa Dudut, lahat sila ay nakatingin lang sa amin at hindi sila ngumingiti, hindi sila bumabate. Basta nakatitig lamang sila habang binababa namin ang mga maleta. May 2 matanda pa roon na parang may pinag-uusapan habang nakaturo sa pamilya namin. Pakiramdam ko tuloy ay parang hindi kami welcome doon. O kaya naman
ay may mali kaming nagawa kahit kabababa lang namin. Nag-check-in kami sa aming villa. Maganda ang disenyo nito dahil gawa ito sa kawayan at kahoy. Yung talagang probinsya ang datingan. Mula sa balkonahe kitang-kita ang asul na dagat. Pero sa kabila ng ganda ng view ay hindi ko maalis sa isipan ko yung bigat ng pakiramdam ko. Kahit mainit ang sikat ng araw ay parang may kung anong bigat ang dala ng hangin. Alam mo yung feeling na laging may nakamasid sa bawat galaw mo. Yung kahit nasa loob ka na ng kwarto, pakiramdam mo ay may mga matang nakatingin sa'yo mula sa pagitan ng mga kawayan. Hindi ko na lang muna sinabi kina mama para hindi masira ang mood nila. Dahil abala ang pamilya ko sa paghahanda ng pananghalian. Nag-aayos si mama ng mga dilata at kanin at si Kuya Ben naman ay naglalabas ng mga gamit. Lumabas muna ako sa harapan ng villa para kumuha ng sariwang hangin. Gusto ko lang munang mapag-isa at damhin ang simoy ng hangin at ang simoy ng dagat. Habang nakatayo ako malapit sa isang puno ng niyog ay may isang kabataang lokal ang biglang lumapit sa tabi ko. Halos kasing edad ko lamang siya, payat at sunog ang balat sa araw. Hindi ko man lang narinig ang paglapit niya. Nagulat ako nang bigla siyang magsalita ng mahina, halos pabulong lang. "Mag-ingat ka sa tapik ng mga tao dito, dayo ka pa naman," sabi niya sa akin. Napalingon ako sa kanya para magtanong kung anong ibig niyang sabihin pero bago pa ako makabuka ng bibig. Mabilis na siyang naglakad palayo at nawala sa likod ng mga puno. Naiwan akong tulala. Tapik? Tanong ko sa sarili ko. Ano namang masama sa tapik? Bumalik ako sa loob ng villa na may dalang kaba. Naalala ko at may narinig na rin akong kwento tungkol sa ganon sa mga probinsya. Yung tinatawag nilang usog o bati. Pero hindi ko naman pinansin dati dahil lumaki ako sa Maynila at hindi ako naniniwala sa mga ganon. Pero dahil sa tono ng boses ng batang yon ay bigla akong kinilabutan. Dahil sa sobrang init ng tanghali, naisipan kong pumunta sa lobby ng resort para umorder ng inumin. Gusto ko ng malamig na palamig para gumaan ang pakiramdam ko. Pinili ko ang watermelon shake dahil paborito ko yon. At feeling ko ay ito ang makapagpapalamig sa namumuo kong kaba. Umupo ako sa tapat ng counter habang hinihintay na gawin ng staff ang order ko. Habang naghihintay ako, may isang babae na tumabi sa akin. Siguro ay nasa huling bahagi na siya ng edad 40. Nakasuot siya ng kupas na damit. Yung parang duster na luma na. At may dala siyang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng pabango o sabon kundi amoy ng mga halamang gamot. Yung para mga dahon na pinapakuluan. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakatitig lamang siya sa menu na nakasabit sa itaas. Bigla na lang tinapik ng babaeng ito ang balikat ko. Hindi naman malakas pero parang naramdaman ko ang bawat daliri niya sa balat ko kahit may suot akong t-shirt. "Magandang watermelon shake sa ganitong tag-init," sabi niya sa akin habang dahan-dahang nakangiti. Pagkatapos noon ay nag-order din siya ng mango shake. Simple lang naman ang sinabi niya pero ewan ko ba papadudot. Biglang parang nanigas ang katawan ko sa tapik na yon. Hindi nagtagal pagkatapos ng tapik na yon ay nagsimula na ang hindi ko may paliwanag na pakiramdam. Habang pabalik ako sa villa, bit-bit ang shake ko ay biglang umikot ang paligid. Ang sikat ng araw na kanina ay nagagandahan ako ay biglang naging sobrang talim sa mga mata ko. Para bang hinihiwa ang paningin ko sa bawat sikat ng araw na tumatama sa akin. Nahilo ako at muntik ko nang mabitawan ang iniinom ko. Sinubukan kong pinitin ang sarili ko na bumalik sa pamilya ko dahil kakain na kami ng tanghalian pero noong nakaupo na ako sa harapan ng pagkain, wala akong ganang sumubo. Kahit na paborito ko pa ang ulam na inihanda ni mama, pakiramdam ko ay busog na busog ako o kaya naman ay masusuka ako kapag may ipinasok akong pagkain sa bibig ko.
At ang mas nakakatakot, Papa Dudut, ang mga kamay ko ay nagsimulang manginig. Hindi ko sila makontrol kahit na anong higpit ng hawak ko sa kutsara. Nanginginig pa rin sila nang hindi ko malaman kung bakit. Biglang tumaas ang lagnat ko. Alam mo yung lagnat na hindi lang sa balat. Ramdam ko ang init na parang nanggagaling mismo sa loob ng aking mga buto. Humiga ako sa sofa sa sala ng villa dahil hindi ko na kayang tumayo pa. Pero habang nakahiga ako ay pakiramdam ko ay lumulubog ako sa sahig. Para bang hinihila ang buong katawan ko paibaba. Pinagpapawisan ako ng malapot kahit natapat na tapat sa akin ang electric fan. Kasunod noon ay ang matinding hapdi ng aking sikmura. Para bang may humahalukay sa loob ko. Parang may mga kamay na kumakalikot sa mga bituka ko. Hindi ko na matiis, Papa Dudut, nagmadali akong tumakbo papunta sa CR dahil naramdaman ko na masusuka na ako. Ayaw kong masuka sa harapan nila mama dahil alam kong mag-aalala sila ng sobra. Pagdating ko sa loob ng CR ay doon na lumabas ang lahat. Nagsuka ako ng sunod-sunod. Halos maubos ang hangin sa baga ko. Pero noong tingnan ko ang nasa loob ng inidoro ay nagulantang ako. Ang isinuka ko ay kulay pula, matingkad na pula yon. Nung una akala ko ay dugo na ito at mamamatay na ako, pero noong inamoy ko ay wala itong amoy ng dugo. Para lamang itong likido na kulay pula, pero hindi ko alam kung saan ang galing dahil hindi naman ganon ang kulay ng watermelon shake na ininom ko. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin ng banyo at halos hindi ko makilala ang refleksyon ko, Papa Dudut. Maputla ako at parang wala ng dugo sa mukha ko. Maliban sa aking mga mata, ang puti ng mga mata ko ay namumula. Parang mga ugat na nagputukan sa loob. Doon ko muling naalala ang sinabi ng batang lokal kanina tungkol sa tapik. Doon ko na na-realize na hindi normal ang nangyari sa akin. Na hindi normal ang nangyari. Ang tapik ng babae sa labi, ang babala ng bata at ang biglang pagkakasakit ko. Parang lahat sila ay may isang koneksyon. At ang takot ko, Papa Dudut, ay baka hindi lang simpleng lagnat ito. Baka may kung anong pumasok sa loob ko na hindi ko nakikita. Papa Dudut, habang nakatitig ako sa sarili ko sa salamin ng CR, nararamdaman ko na parang mauubos na ang oras ko. Ang hapde sa sikmura ko ay hindi na biro at yung pulang isinuka ko ay talagang doon ako natakot ng husto. Pero sa gitna ng panghihina ko ay biglang pumasok sa isipan ko ang mga kwento ng mga matatanda sa probinsya. Na kapag nausog ka o nabate ng isang tao ay kailangan mo ring tapikin o lawayan ang taong yon para mabawi ang sakit na ibinigay niya sa iyo. Parang kuryente lang yan, Papa Dudut, kailangang maibalik sa pinanggalingan para hindi ka na masunog. Gamit ang natitirang lakas na meron ako ay lumabas ako ng CR, nanginginig ang mga tuhod ko at kailangan kong umawak sa mga dingding ng villa para hindi ako mabuwal. Hinahanap ng mga mata ko ang babaeng tumapik sa akin sa lobby kanina. Alam ko sa loob ko na siya lang ang susi para mawala na ang nararamdaman kong ito. Hindi ako pwedeng sumuko rito dahil kung hindi baka hindi na ako makauwi ng Maynila ng buhay. Pagdating ko sa lobby ay ginala ko ang paningin ko. Doon sa isang sulok na malapit sa dagat ay nakita ko siya. Nakaupo ang ale sa isang wooden chair. Napakakalmado ng itsura niya habang dahan-dahang iniinom ang kanyang mango shake. Nakatingin lang siya sa malayo sa mga alo ng dagat. Pero pakiramdam ko ay ramdam niya na papalapit ako. Ang mga mata niya kahit na hindi nakatingin sa akin ay parang may radar na nakabantay sa bawat hakbang ko. Nag-isip ako ng paraan at hindi ko pwedeng basta na lamang siyang sugurin at tapikin dahil baka makahalata siya at mas lalo akong mapahamak. Palihim akong lumapit sa likuran niya at dahan-dahan tiniis ang init na nanggagaling sa loob ng mga buto ko. Nung malapit na ako ay nagkunwari akong nadulas. Ay! Sigaw ko at sa pagtumba ko kunwari ay itinukod ko ang kamay ko ng madiin sa balikat niya. Tinapik ko siya ng madiin.
Yung talagang nagdikit ang balat namin. Papadudot ng sandaling magdikit ang balat ko sa balat niya ay may naramdaman ako. Para bang may kuryenteng lumipat mula sa katawan ko patungo sa kanya. Isang mabilis na daloy ng init na biglang kumawala sa akin. Pagkatapos noon ay tumayo ako at nagsorry na sa kanya. Kunwari aksidente lang ang lahat at doon nangyari ang milagro. Pagkatapos ng tapik na yon ay nakaramdam ako ng biglang paghupa ng init ng katawan ko. Yung lagnat na parang sinusunog ang laman ko kanina ay biglang naglaho na parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang hilo na kanina lamang ay nagpapatumba sa akin. Nawala rin. Naging malinaw muli ang paningin ko at tumigil ang panginginig ng mga kamay ko. Tumingin sa akin ang alay ng diretsyo. Hindi siya nagalit at hindi rin niya naramdaman ang pagkagulat. Sa halip ay dahan-dahan siyang ngumiti ng bahagya sa akin. Isang ngiti na parang sinasabi ng mga mata niya na mabilis ka palang matuto, iha. Wala siyang sinabi kahit na isang salita pero ang titig niya ay sapat na para malaman ko na alam niya ang ginawa ko. Mabilis akong tumalikod at bumalik sa villa namin. Pagbalik ko sa pamilya ko ay parang wala akong naging sakit. Nakakain na ako ng maayos at natuwa si mama dahil akala niya ay dahil lang sa init kaya ako nagkasakit kanina. O kita mo na, uminom ka lang ng tubig at nagpahinga ay okay ka na, sabi ni mama habang inaabutan ako ng kanin. Ngumiti lamang ako pero sa loob-loob ko ay alam kong hindi tubig ang nakagamot sa akin. Nagpatuloy ang masaya naming outing, naligo kami sa dagat, nagtawanan at nakalimutan ko na sandali ang mga nangyari. Pero papadudot, hindi doon nagtatapos ang lahat. Akala ko ay tapos na ang misteryo pero ang gabing yon ay magdadala pala ng matinding takot sa aming pamilya. Gabi na at dahil sa pagod sa buong araw na paglalangoy, mahimbing nang natulog ang pamilya ko sa loob ng villa. Si Kuya Ben, si Mama at ang kapatid ko ay parang mga troso sa himbing ng tulog. Pero ako, papadudot, hindi ako makatulog. May kakaibang kaba na bumabalot sa dibdib ko. Yung tibok ng puso ko ay parang tambol na hindi tumitigil. Sa gitna ng katahimikan ng gabi ay may narinig akong tunog. Isang tunog na parang kinakamot na kawayan mula sa ibabaw ng aming bubong. Hindi ito tunog ng pusa at lalong hindi tunog ng ibon. Ang tunog ay parang mahahabang kuko na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng mga kawayan ng villa namin. Parang may gustong pumasok mula sa itaas. Sinubukan kong gisingin si Kuya Ben na nasa kabilang kama. Kuya, gising! Gising! Bulong ko. Pero papadudot parang hindi niya ako naririnig. Inalog ko siya ng malakas pero parang napakabigat ng tulog niya. Na parang nilunod siya sa kung anong gamot para hindi magising. Ganon din si Mama, walang gumagalaw sa kanila kahit gaano ako mag-ingat na huwag silang masigawan. Sa sobrang takot ay tumingin ako sa maliit na siwang ng bintana sa tabi ng kama ko. Sa labas ay maliwanag ang buwan pero ang mga puno ay nagbibigay ng mga nakakatakot na hugis. Doon sa sanga ng isang malaking puno malapit sa aming villa ay may nakita akong isang itim na figura. Nakabitin ito sa sanga. Parang isang malaking paniki pero hugis tao. Hindi po ito gumagalaw, nakatingin lamang ito ng diretsyo sa aming bintana. Biglang may kumatok sa aming pintuan 3 beses lang. Mabagal at matigas ang pagkakakatok. Parang buto ang tumatama sa kahoy ng pinto. Sino yan? Tanong ko. Pero nanginginig ang boses ko. Walang sumasagot. Sumilip ako sa ilalim ng pintuan, yung siwang sa pagitan ng sahig at ng pinto ng villa. Nanlaki ang mga mata ko, papadudot, nakita ko ang maraming pares ng paa na nakapalibot sa aming villa. Ang mga paa ay mukhang luma. Tuyot na tuyot ang balat at walang mga sapin. Nakatayo lamang sila doon at hindi gumagalaw para mga rebulto na nakabantay sa amin. Pagkatapos ay narinig ko ang mga bulong. Maraming boses na sabay-sabay na bumubulong sa labas. Para bang nagdarasal sila sa isang wikang hindi ko maintindihan. Pero ang nakakakilabot ay narinig ko ang pangalang Carmi,
Carmi, lumabas ka. Carmi. Ang boses ay parang hangin na pumapasok sa mga bitak ng kawayan. Napapikit ako sa takot at nagtaklob ng kumot. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa parang nawala na ako sa ulirat. Pero nung dumilat ako, hindi na ako nasa loob ng villa. Nandun na ako sa gitna ng dagat. Mag-isa gamit ang isang clear kayak. Madilim ang tubig sa paligid ko pero dahil sa liwanag ng buwan, nakikita ko ang ilalim ng dagat sa pamamagitan ng plastic na kayak. Tumingin ako sa ilalim ng aking kayak at doon ay halos tumigil ang puso ko. Sa ilalim mismo ng plastic ay nakadikit ang mukha ng babaeng tumapik sa akin kanina. Ang mukha niya ay napakalaki at parang sakop ang buong ilalim ng kayak at nakatitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay nanlilisik at ang mga bibig niya ay dahan-dahang bumuka na parang kakainin ako. Biglang may humawak sa aking paa mula sa loob ng kayak at ramdam na ramdam ko ang lamig ng kamay na yon kahit na wala namang butas ang plastic. Sigaw ko ng napakalakas. Nagising ako na sumisigaw sa loob ng aming kwarto. Pawis na pawis ako at nanginginig ang buong katawan ko. Nakita ko si Mama at si Kuya Ben. Nagising na at hawak-hawak ako. Carmi, gising! Nananaginip ka lang, anak, sabi ni Mama habang pinupunasan ng noo ko. Papadudot, noong magising ako mula sa bangungot na yon ay halos hindi ako makahinga. Ang bilis ng tibok ng puso ko at parang lalabas sa dibdib ko. Mabilis na binuksan ni Kuya Ben ang ilaw ng villa dahil sa lakas ng sigaw ko. Carmi, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong niya habang hawak-hawak ako sa balikat. Sabi ko'y binangungot lamang ako. Nadala lang siguro ng pagod. Pero habang pilit akong pinapakalma ni Kuya ay bigla siyang napatitig sa kaliwa kong balikat. Carmi, ano to? Tanong niya. Pagtingin ko sa salamin ay nanlamig ako, papadudot. May itim naman siya sa balikat ko at eksaktong-eksakto sa lugar kung saan ako tinapik ng ali sa lobby. Ang mantsa ay hugis ng isang palad ng tao na tila bumaon at naging bahagi na ng balat ko. Sinubukan naming kuskusin yon ng alkohol at sabon. Pero kahit na anong gawin namin ay hindi ito natatanggal. Parang tattoo na biglang sumulpot mula sa ibabaw ng balat ko. Si Mama na noon ay gising na rin. Ay sinabihan ako na huwag na lamang muna itong pansinin at magdasal ng taimtim. Pero kitang-kita ko sa mga mata ni Mama na natatakot din po siya. Kinabukasan, mas lalong lumala ang sitwasyon. Si Kuya Ben naman ang hindi makabangon sa higaan. Sobrang taas ng lagnat niya. Yung tipong kahit nakatapat na ang electric fan ay nanginginig pa rin siya sa ginaw. Pero nagbabaga naman ang balat. Nagsimula na rin siyang dumaing ng matinding sakit ng tiyan, katulad ng nararamdaman ko noong nakarang araw. Doon ako kinabahan ng gusto, papadudot. Naisip ko na baka dahil sa pag-aalala niya sa akin kagabi at sa pagyakap niya sa akin, noong magising ako sa bangungot ay nalipat ko sa kanya ang sumpa. Dali-dali akong pumunta sa lobby para hanapin ang ali. Gusto ko siyang makausap, gusto kong magmakaawa na kunin na niya ang kung anong ibinigay niya sa amin. Pero wala siya doon. Tinanong ko ang manager ng resort, nilarawan ko ang itsura ng ali na may dalang mango shake at amoy halamang gamot. Ang sagot ng manager, ma'am, wala po kaming guest o staff na ganyan ang description. At sigurado po ako na wala kaming mango shake sa menu namin kahapon dahil naubusan kami ng prutas. Nanlambot ng mga tuhod ko, papadudot. Napagtanto ko na ang babaeng yon ay maaring hindi talaga tao. Habang pabalik ako sa villa, na umiiyak ay muli ko nakita ang kabataang lokal na nagbabala sa akin noong unang araw. Nung makita niya ang mantsa sa balikat ko, bigla siyang lumayo nang may matinding takot sa kanyang mga mata. Huli na, Carmi. Nakuha na niya ang marka mo. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Sinundan ko siya at nakiusap ako. Lumuhod pa ako sa kanya sa harapan niya. Tulungan mo kami. Ang kuya ko ay naghihingalo na sa loob, parang awa mo na. Pagmamakaawa ko. Naawa siguro ang bata kaya binigyan niya ako ng isang maliit na botelya ng langis na may kasamang mga ugat ng halaman.
ipahid mo ito sa mantsa mo at sa kapatid mo bago lumubog ang araw. Yan na lang ang tanging paraan. Bilin niya bago siya mabilis na naglaho. Habang papalubog ang araw, dinala namin si Kuya Ben sa dalampasigan. Kahit nangihina ay pilit niyang inalalayan ang sarili. Nung ipahid ko ang langis sa balikat ko ay bigla itong umusok, Papa Dudut. Ramdam ko ang sobrang hapdi at parang may asidong ibinuhos sa balat ko. Ang itim naman siya ay dahan-dahang naging kulay pula na, gaya ng kulay ng isinuka ko noon sa banyo. Biglang humangin ng napakalakas mula sa dagat at sa gitna ng hangin ay narinig kong muli ang tawa ng ale. Isang tawa na nanggagaling sa kawalan pero parang nasa tabi ko lamang. Ang tubig sa dagat na nasa tapat namin ay naging kulay pula din na tila may nagtapo ng napakaraming tina. Pagkatapos ng ritual ay biglang bumagsak si Kuya Ben sa buhangin at nagsuka rin ng pulang likido. Pagkatapos noon ay biglang unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang muka. Nawalang lagnat niya sa isang iglap. Ang mantsa sa balikat ko ay dahan-dahang naglaho na parang kinuha ng hangin. Nakahinga kami ng maluwag pero alam namin na hindi na kami ligtas sa parteng yon ng isla. Nagpasya ang buong pamilya na umalis na kaagad sa resort na yon. Kahit may 2 araw pa kaming bayad. Mas mahalaga ang buhay namin kesa sa kahit na anong pera. At habang nagmamadali kaming sumakay sa van para umalis, lumingon ako sa dulo ng kalsada. Nandun siya, Papa Dudut, ang ale, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Kumakaway ng napakabagal habang hawak pa rin ang kanyang watermelon shake. Nung umandar na ang van ay halos tumigil ang tibok ng puso ko. Dahil nakita ko sa side mirror na sumusunod ang ale sa gilid ng sasakyan. Kahit mabilis ang takbo ng van, ang ale ay parang naglalakad lang pero hindi siya naiiwanan. Pumikit ako at nagdasal ng paulit-ulit hanggang sa maramdaman kong lumayo na ang mabigat na presensya. Pagdating namin sa bayan, doon lang kami nakahinga ng maluwag. Mas maraming tao, mas maraming ilaw. Doon namin nalaman mula sa mga matatanda sa bayan ng parteng yun ng isla ay tinitirhan daw ng mga espiritong nagpapanggap na tao at mahilig tumapik para kumuha ng lakas o buhay ng mga dayo. Nakaligtas kami, Papa Dudut. Pero may mga markang naiwan. Sa balikat ko ay may puting marka na hugis palad pa rin na hindi na nawala. Si Kuya Ben naman ay naging tahimik simula noon. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao ang naiwan sa islang yon. Nung tingnan ko ang mga picture namin sa resort ay doon ko nakita ang katotohanan. Sa bawat litrato sa likuran namin ay may isang malabong figura ng babae na laging nakatingin. Hanggang ngayon, Papa Dudut, tuwing may tatapik sa balikat ko ay bigla akong napapatalon. Naging alerto na ako sa lahat ng lumalapit sa akin at ang watermelon shake, hindi ko na yan ininom muli. Pakiramdam ko kasi may lasa pa rin yon ng mapait na gamot. Sinamahan ako ni Mama sa isang albularyo sa amin pag-uwi. Sabi ng matanda ay swerte raw ako dahil nakaganti ako ng tapik. Kung hindi baka nakuha ng espiritu ang buhay ko. Binigyan niya ako ng pouch ng asin at bawang na lagi kong dala-dala. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Carmi. Isang paalala ang sulat na ito sa ating lahat na huwag basta-bastang magtitiwala lalo na sa mga lugar na hindi natin kabisado. Ang tapik na akala mo ay simpleng pagbate ay may dala palang panganib. Salamat, Carmi, sa pagbabahagi ng iyong karanasan sa ating mga kaistorya. Maging maingat tayo at laging magdasal. Dahil may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng ating mga mata. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.